Mula sa kanilang pag-uusap, ay kitang-kita nila kung paano makipaglaban ang gabay ng matanda sa mga nilalang ng dilim. Walang awa itong pinapatay ang mga nilalang. Halos dumadami na rin sila at nagdutulong-tulong sa pag-atake para magawa nilang pabagsakin ang gabay ng matanda. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi man lang ito matinag. Maliban sa lakas nito, ay nagagawa pa nitong mawala at lilitaw ng hindi nila inaasahan. Dahil sa ginawa ng gabay ni Mang Simon, ay unti-unti nang nagsipulasan ang mga kasama ng nilalang. Wala na silang nagawa pa noon kundi tumakbo at tumakas sa matinding galit ng gabay ng matanda. Dahil sa ginawa ng mga aswang, ay lalo pang nagalit itong gabay ng matanda. Balak pa sanang habulin ni Guro ang mga ito, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Mang Simon. "Guro, tama na yan. Wala na sila. Pwede ka nang bumalik sa pinamumunuan mong daigdig. Salamat sa iyong pagtulong sa amin." May nahong saad ng matanda. "Nabitin ako sa labang ito dahil matagal na akong hindi nakakaranas ng digmaang gusto ko." May nakikita akong kakaiba dyan sa kasama mo. Batid kung hindi kami magtutugma at magkakasundo ng kanyang inaalagaang gabay. Naway, hindi kami magkaroon ng digmaang magkasama. Dahil magdudulot ito ng matinding pagkawasak ng daigdig. Paalam sa iyo, Antingero. Hanggang sa muli. Mahabang wika ng gabay ng matanda at nagbigay ng babala. Dahil sa sinabi ni Guro ay bigla naman silang nagkatinginan sa isa't isa. Wala silang imik noon at naglakad papasok ng bahay. Doon sa loob ng bahay ay napag-usapan nila ang sinabi ng gabay ng matanda. Malalim na din noon ang gabi, pero hindi pa rin sila makatulog. Mula sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Domingo ang ibig sabihin ng gabay ni Mang Simon. Hindi siya makapaniwala noon dahil imposibleng mangyari ang ganoon. Alam ni Domingo na parehong panig sa kanan ang kanilang mga gabay. Parehas nga silang panig sa mabuti. Pero magkaiba ang kanilang kakayahan at pinanghahawakan. Hindi sila pwedeng magsama sa isang daigdig dahil maaari itong magtamo ng matinding panganib sa kanilang kaharian. Pagpapaliwanag ng kanyang maestro. Pero pwede po silang magtulungan mula sa magkaibang panig. Pagtatanong pa ni Domingo. Pwede naman, pero wag lang silang magtugma sa isang lugar. Dahil kahit tayong mga kumukontrol sa kanila ay walang magagawa at pwede pa tayong mamatay. Sagot pa ni Mang Simon. Pero may isang paraan para magawa nilang magsama sa isang laban. Pero dapat ay isang antingerong may lahing engkanto ang dapat na mamagitan sa kanilang dalawa. At iyon ang bagay na wala sa ating dalawa. Muling wika ng matanda. Dahil sa mga nalaman, ay wala nang nagawa pa si Domingo. Napaisip na lang iyon kung ano at kung sino ang dapat na mangalaga sa dalawang mangdirigma na gabay niya at gabay ni Mang Simon. Hindi rin kasi basta-basta ang gabay ni Domingo. Masasabi rin niyang hindi nagkakalayo ang kakayahan ni Guro at ng kanyang gabay na si Balsik. Ang tanging palatandaan ni Domingo sa kanyang gabay ay ang nakakatakot nitong mga matang nagniningas.
Pag nagsimula nang nagbaga ang mga mata nito, ay dapat na itong katakutan. Dahil may kakayahan itong magpaagos ng baga na animoy isang rumaragas ang tubig sa karagatan. At pag nangyari iyon, ay siguradong wala nang makakaligtas na kahit anong nilalang ng dilim. Sa pag-uusap ng dalawa, ay nagpasya na silang magpahinga. Malalim na din ang gabi noon at kailangan pa nilang mag-ipon ng lakas dahil alam nilang hindi titigil ang mga kalaban nila na hindi makapaghiganti sa mga ito. Kinabukasan ay nagising naman silang payapa ang paligid. Parang walang nangyaring labanan noong gabing nagdaan. Mataas na ang araw ng mga oras na iyon at naging abala sila sa kanilang mga gagawin. Sa paglipas ng oras ay may mga bisita silang dumating. Sama-sama sila at mga nakasakay sa kabayo. Mayroon namang naglalakad lang. Labis naman ang tuwa nang makita nila ang mga kapwa nila antingero. Masaya nilang sinalubong ang mga ito at nagkamayan sa isa't isa. Pansin rin nilang marami na nga ang nawala sa samahan nila. Ngunit kahit ganon ay naging matatag pa rin sila. Magandang araw, Mang Simon. At ganoon rin sa inyo, Ginoong Domingo. Pagpasensyahan niyo na kami sa aming biglaang pagdating. Wika ng isa sa namumunong samahan ngayon. Matanda na din ito, pero malakas pa rin kung titingnan. Magandang araw din sa inyo, mga kapatid. Abay, salamat naman at nakarating kayo dito ng ligtas. Sagot naman dito ni Mang Simon. Hindi na nagdalawang isip pa na papasukin sa kanilang bakuran ang mga ito. Malaki naman ang espasyo ng nasasakupan ng bakod ni Mang Simon at Domingo. Nasa 15 din ang bilang ng mga kapwa nila antingero. Lahat sila ay galing sa iba't ibang panig ng lugar. At yung iba sa mga ito ay magkakamag-anak. Walang ibang ginawa si Domingo noon kundi maglabas ng mga pagkain at maiinom na tubig. Dahil batid niyang mga gutom at uhaw ang mga ito. Masaya naman silang nagkukwentuhan sa labas ng bahay habang ang mga dala nilang hayop ay nakatali sa kanya-kanyang puno. Sumapit na ang hapon noon, kaya mga nagsipaghanda na iyon. Abala sila noon sa mga lulutuin para sa kanilang hapunan, habang iyong iba naman ay nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ginoong Domingo, may sasabihin sana ako sa'yo, pero hindi ko alam kung maniniwala kayo at sigurado akong manlulumo kayo pag nalaman mo ito. Wika ng isang antingero na halos hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Ano ba yung sasabihin mo, Ismael? At parang malungkot ka. Sagot ni Domingo dito. Ginoo, alam kong matagal ka nang nangungulila sa nag-iisa mong matalik na kaibigan. Kung ang alam nyo ay nagkaroon na ito ng pamilya, totoo yon. Pero sa kasamaang palad, namatay ito. At hindi normal na pagkamatay lang ang nangyari sa kanya. Dahil sobrang nahirapan pa siya bago mamatay. Pagpapaliwanag ni Ismael. Sinong kaibigan ba, Ismael? Si Onyok ba ang tinutukoy nyo? Balik tanong ni Domingo kay Ismael na noon ay nanatiling nakaupo at malungkot na nakatingin sa mukha rin niya. Tila sinusukat din ito ang magiging reaksyon ng binata nang matiyak ni Domingo na si Onyok nga ang tinutukoy ni Ismael, ay gumuhit ang galit sa mukha ng binata na labis namang ikinabahala ng matandang Simon. Wala man lang akong kaalam-alam sa mapait na sinapit ni Onyok sa kamay ng kung anong nilalang ang nagpahirap sa kanya.
Hindi ako makakapayag na walang mananagot sa nangyari sa kanya. Matalim ang tingin at buong tapang natura ni Domingo habang nakakuyom ang sariling kamao. Isang pagbabantang magdudulot ng takot sa mga nilalang na gumawa sa kaibigan. Gusto kong malaman kung ano ang ikinamatay ng kaibigan ko at kung sino ang may kagagawan yun sa kanya. Tanong muli ni Domingo na hindi nawawala ang galit sa mukha. Sa pagkakaalam ko po ang aswang na nang bibiktima sa kabilang baryo na madalas ay pumapatay ng mga alagang hayop. Ngunit hinala pa lang po yun dahil hanggang ngayon ay wala pa ring matibay na ebidensyang makakapagpatunay na aswang ang may kagagawa nun. Matatandang bago sila nagkahiwalay ni Onyok noon may 3 taon na ang nakalilipas na nagkwento ito tungkol sa nangyayaring patayan sa kabilang baryo. Pero ipinagkibit balikat niya lang iyon dahil hindi naman niya akalaing pupunta roon ang kaibigan. Nang mapagtanto ni Mang Simon ang tumatakbo sa isip ng kanyang disipulo ay agad itong nagpakita ng pagkabalisa at pagtutol. Kung anumang bagay ang tumatakbo sa iyong isipan, Domingo, ang mabuti pa ay itigil mo na. Hindi natin batid kung anong klaseng nilalang ang makakalaban mo sa kabilang baryo na iyon. Saad ni Mang Simon kay Domingo na mas lalong tumindi ang galit sa mukha nito. Iniisip ni Domingo ang nalaman niya sa nangyari sa kanyang mga magulang. Ngayon naman ay ang kanyang matalik na kaibigan. At anong gusto niyong gawin ko, maestro? Ang pabayaang maghasik ng lagim ang mga nilalang na pumatay sa mga mahal ko sa buhay? Ganun po ba? Anong silbi ng kapangyarihang taglay ng aking anting-anting at ni Balsik kung ang mismong mga tao na nangangailangan ng tulong ko ay hindi ko man lang mabigyan ng hustisya? Buong diing pahayag ni Domingo sa kanyang mga binitawang salita. Napukaw naman ang atensyon ng iba pang mga naroroon nang dahil sa biglaang pagtaas ng boses ni Domingo. Ngunit si Balsik ay may kahinaan din. Ang iyong suot na anting-anting ay may kahinaan din at iyon ang inaalala ko. Hanggat hindi natin natitiyak kung ano ang kalaban natin, hindi tayo maaaring magpadalos-dalos sa ating desisyon. Dapat pa rin nating isaalang-alang kung gaano kalakas ang kalaban. Tama si Mang Simon, Ginoo. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihang tinataglay mo, hindi pa rin natin sukat ang kahinaang tinataglay ng mga kapangyarihan natin. Kaya sana'y makinig ka po para na rin sa kaligtasan mo. Paalala ng nag-aalalang si Ismael. Kahit anong sabihin ni Mang Simon at Ismael kay Domingo, talagang nagngingit-ngit pa rin ang kalooban niya. Kaya pagsapit ng ating gabi, pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap, palihim na tumakas si Domingo patungo sa kabilang baryo na kung tawagin ay Yapel. Lalakarin niya lang iyon ng may 1.5 oras para palihim na magmatiyag sa itaas mismo ng mga puno para walang makapansin sa kanyang presensya. Pagdating niya sa baryong Apel, sumalubong agad sa kanya ang katahimikan ng gabi at malamig na simoy ng hangin. Doon siya nagbantay sa nag-iisang kubo na binanggit ni Onyok sa kanya dati, na isang pamilyang bagong lipat, at sa tulong ng kapangyarihan ng Trispeco Roma, nagawa niyang makaakyat sa itaas ng puno at doon ay tahimik na nagmamatiyag. Ang kubong yari sa kugo na may maliit na silid sa katabi nito ay tila isang lihim na kwarto sa kung anong nilalang na itinatago ng pamilyang pinagmamasdan ni Domingo. Ilang minuto pa ang kanyang paghihintay
nang biglang lumabas sa pinto ng kubo ang isang malaking lalaki na walang damit pang itaas. Mabagsik ang mukha nito nang magsalita. Buksan niyo na ang pinto sa kanilang kulungan. Kailangan ko ng sariwang karne, dugo at bituka. Pero sa ngayon, ay gusto ko ng tao. Bulyaw na utos ng lalaki sa natatarantang kuba na mukhang anak nito. Agad na nagtungo ang kuba sa isang sekretong silid. At doon ay nagulat siya sa itsura ng nilalang na nakita niya. Isa yung aswang. Isang nakakatakot na elemento ng dilim. Sa wangis nitong parang isang halimaw. Tila isang hayop na wala sa sarili. At inuurasyonan lang ng lalaking unang lumabas. Isang mangbabarang na may alagang aswang? Ang tunay na nang bibiktima ng mga hayop? At sa tao kung hindi ako nagkakamali. Maaari silang pumaslang sa aking matalik na kaibigan. Mula sa itas ng puno ay pumikit si Domingo at nagusal ng orasyong natutunan kay Mang Simon. Mahigpit niyang hinawakan ang hugis na tsulok na Trespiko Roma sa kanyang palad. At sa pagkakataong ngayon ay mainit ang palawit nito. Tanda na aswang talaga ang kanyang nakikita. Sa pag-usal niya ng matinding orasyon, hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa pagmulat niya ng mga mata, nagtama ang kanilang paningin ng lalaking nag-uutos sa aswang. Nakangisi ito ng malademonyong itsura. At sa pagbigkas nga nito ng orasyon, ay parang may kung anong persa ang humila sa kanya pababa ng puno. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa kanyang kwintas at nilabanan ang orasyong ipinupukol sa kanya ng matandang nakahubad. Hindi ko aakalaing makakaharap ko kaagad ang Domingo na kinatatakutan ng mga kampon ko. Mahina ka pala eh. Sabay halakhak ng malakas. Habang ang aswang naman na magulo ang buhok ay sabik na sunggaban si Domingo. Patuloy ang labanan ng dalawa ng matandang pinuno ng aswang. Isang mangbabarang na may matindi at malakas na kapangyarihan. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ikaw ang pumatay sa kaibigan ko. Pigil niya ang persang humihila sa kanya habang nakakapit sa punong inakyatan niya kanina. Pero sa isang kumpas lang ng kamay ng matanda, tuluyan na siyang tumilapon sa ibaba. Bumagsak sa lupa. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit. Tama si Mang Simon. Ang kalaban niya ngayon ay may matinding kapangyarihang tinataglay. Tangga na sanang lalapitan siya ng matanda nang may biglang dumating at nilabanan ang nanakit sa kanya. Maestro! Wika ni Domingo sa naghihirap na boses. Matindi ang pananakit ng kanyang katawan at sa tulong ng matanda, nagawa nitong matalo ang mangbabarang. Pero sandali lang dahil mula sa pagkakahiga nito, ay muli itong bumangon. Kasabay ng pag-atake nito sa kinaroroonan ni Domingo kasama ang aswang. Nagawa siyang maibalya sa malayo at natuon ang atensyon ng matanda sa mangbabarang na kumakalaban sa kanya kanina. Pagbagsak ng binata sa lupa, doon na niya sinamantala ang pagkakataong matawag ang kanyang gabay na si Balsik. Saktong pasugod ang aswang nang palabasin ni Domingo ang kanyang gabay na si Balsik. Inuutos ko, patayin mo siya, Balsik. Ipaghiganti mo ang pagkamatay ng kaibigan ko at ang mga magulang ko.
Buong lakas na utos ni Domingo sa kanyang gabay. Pero nakatayo lang ito at nakatingin sa kawalan. Kahit sa nagniningas na mga mata ni Balsik, ay nawala na parang bula ang ipinagmamalaki niyang kapangyarihan dito. Anong nangyayari sa'yo? Hintatakutang tanong ni Domingo sa kanyang gabay. Dumating na rin si Ismail at ang iba pang mga antingero para tumulong sa kanilang pagtakas. Ngunit nilundag ng aswang si Domingo at kamuntikan pang makuha ang kanyang kwintas. Dahil sa nangyari, lumaban na siya gamit ang sariling lakas. Pero hindi pa pala doon matatapos ang kanilang pakikipaglaban. Dahil sa paggatungal ng aswang na kumakalaban kay Domingo, sumulpot ang may 20 nilalang na aswang. Kailangan makatakas tayo dito. Delikado tayo rito. Wika ni Mang Simon nang lumapit ito kay Domingo. Pansamantala nitong naparalisa ang mga aswang sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. 5 minuto lang ang itatagal ng orasyon ko sa kanila. Kailangan na natin silang matakasan. Sa pagkakataong ito, ang kailangan natin ay mailigtas ang mga buhay natin. Talagang dismayado si Domingo sa kanyang mga narinig kay Mang Simon. Kahit ayaw pa niyang umalis ay para silang nabahagang mga buntot na tumatakas. Malakas nga ang kalaban. Ito ay dahil sa kanyang nasaksihan sa naging abnormal na pagkilos ng kanyang gabay. Sa ilang minutong pagtakbo nila, ay agad silang nakarating sa pinagmulang kubo ng matanda. Maraming sugat ang natamo ni Domingo at ganon din si Mang Simon. Ito ang kauna-unahang laban na nagpatalo sila sa mga aswang. Unang pagkabigo at unang dismaya sa mga nangyari. Hindi pa sila halos nakakapasok sa kubo ay hindi na nagawa ng binata na maitago ang galit sa mga nangyari. Anong kaduwagan ang ipinakita niyo sa akin? Ha, maestro? Hindi iyon kaduwagan, kundi tamang diskarte. Kung hindi ka nagmatigas at hindi ka nagpatalo sa katapangan mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ikaw ang unang sumugod sa baluarte nila. At kahit ikaw, nagulat din ang makaharap mo ang pinuno ng mga aswang at mambabarang. Buhangin ka lang kumpara sa lakas niya. Hindi na naitago ni Mang Simon ang galit sa boses nito sa ginawa ng binata. Bakit, maestro? Wala ka bang tiwala sa kapangyarihan mo? Dahil ang nakaharap natin kanina ay si Apong Dakay. Isang mabagsik na mangbabarang na kayang kumuha ng mga gabay gamit ang kanyang orasyon. Masyado kang naging kampante sa kapangyarihang taglay mo. Hindi sa lahat ng oras, mananalo ka sa laban. Siya ba ang bumarang sa aking mga magulang? Ang pumatay sa aking amatina? Kung ganon, paano ko siya malalabanan? Bakit naggaganon si Balsik? Hindi niya sinunod ang utos ko. Sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan. Iwasan mong makasagupa si Apong Dakay at ang disipulo nitong aswang na kumalaban sa iyo kanina. Ang mahalaga sa ngayon, gamutin mo muna ang mga sugat mo sa katawan. Dahil madaling makapitan ng barang ang balat na may mga sugat. Ako na po ang gagamot sa kanya, Mang Simon. Pagpepresenta ni Ismail na may dala na ring gamot mula sa dinikdik na damo. Ibinigay ito ng kaibigan nating Engkanto. Nagmula ang mga damong ito sa kaharian nila. Kaya mamaya lang din ay maghihilom na at magsasara ang mga sugat mo.
Inilapag ni Ismail ang mga gamot na iyon sa katabing upuan ni Domingo. Saka isa-isang inilahid sa sugat niya ang mga gamot. Natigil lamang iyon nang isa-isa ring nagpakita sa kanila ang mga kaibigang nakausap niya kaninang umaga sa malaking puno. Matatanda ang pinalilikas niya ito sa kanilang kaharian para pansamantalang manirahan sa kanilang kubo. Ngunit ano pang muka ang ihaharap niya kung sa una pa lang na laban, naduwag at umatras na siya. Sakto ng pagkatapos manggamot ni Ismail kay Domingo, ang siyang paglapit naman ng galit na si Mang Simon tungkol sa palihim na pagtakas ni Domingo na naging sanhi ng muntik nitong ikapahamak. Pati ang mga engkantong bagong dating ay nagulat sa malakas na boses ng matanda. Hindi pa yan ang mangyayari sa'yo kung hindi pa kami maagang dumating. Mabuti na lang at kahit nagpapahinga ang aking gabay, ay nagawa niyang maiulat sa akin ang ginawa mo. Kung hindi mo pinairal ang galit mo, hindi mo sasapitin niyan. At anong gusto niyong gawin ko, maestro? Manahimik at makinig sa inyo? Ano po bang ikinakatakot niyo? Magkakasunod na buntong hininga muna ang pinakawala ni Mang Simon bago sinagot ang tanong ni Domingo. Dahil ayaw kong mangyari ang nangyari sa iyong mga magulang. Alam mo bang katulad ka rin ng iyong ama? Napadalos-dalos ng pasya. May mga bagay pa ba na hindi niyo sinasabi sa akin, maestro? Kung ganon, karapatan ko malaman kung ano yon para maintindihan ko kung bakit kayo nagkakaganyan. Si Apong Dakay ang nangbarang sa iyong mga magulang, kaya sila nagkasakit at namatay. Kaya sana, huwag mong pairalin ang bugso ng iyong damdamin. At kay Balsik, ano ang nangyayari sa kanya? At bakit nagkakaganon siya? Hindi niya sinunod ang utos ko kanina. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang kapangyarihan at mga gabay natin ay mayroong mga kahinaan. Hindi porke ikaw ang nagmamay-ari sa kanila, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ang inaalala ko lang, nakaharap mo na si Apong Dakay. Manganganib na ang ating mga kasamahang antingero dahil batid na niya ang kahinaan mo. Buong pag-aalalang saad ni Mang Simon. Hindi na rin nakaimik si Domingo kahit maraming tanong sa kanyang isipan na nais maitanong sa matanda. Naririto na ang ating mga kaibigang engkanto at diwata. Sila muna ang unahin nating tulungan sapagkat hindi sila makatatagal sa lugar na ito. Iyon ang mas importante sa ngayon. Sabat ng isang pinuno ng mga engkanto. Pumagit na kina Domingo, Ismail at Mang Simon ang pinakapinuno ng mga engkanto. At ayon nga dito ay isang babaeng aswang ang nakapasok sa kanilang kaharian at unti-unti na silang inuubos ng kanilang mga kalahi. Pero gano'n na lang din ang paggagulat ni Mang Simon sa huling pahabol nitong salita. Nang sabihing nakampo ni Apong Dakay ang aswang na nakapasok sa kaharian ng mga engkanto. Kung ganun, maestro, kailangan na nating kumilos bago pa maubos ang kanang bahagi ng ating mga kaanib. Hindi ganon kadali iyon. Dahil kailangan muna nating malaman kung ano ang mga kahinaan ng mga aswang na kaanib niya. Sa maniwala kayo at sa hindi, ito ang pinakamatinding laban na kailangan nating mapagtagumpayan. Pahayag ni Mang Simon. Pero nagulantang silang lahat nang biglang sumulpot ang mga aswang sa palibot ng kanilang bakuran. Nagpanik din ang iba pang mga naroroon at napatayo na rin si Domingo
Nasa unahan ng mga aswang si Apong Dakay. Kasama nito ang aswang na nakasagupa ni Domingo kanina. Sa kabila naman nito ay ang babaeng aswang na tinutukoy ng mga engkantong gumagambala sa kanilang mga kalahi. Huwag kayong matakot. Hanggat nasa proteksyon ng aking kapangyarihan ng kubong ito, hinding-hindi sila makakapasok sa aking bakuran. At kapag nahawakan nila ang shield na aking iniharang, dagli silang matutunaw at kalansay nila ang matitira. Ngunit kapag inorasyonan ng matandang Dakay ang aking pananggalang, wala na tayong magagawa kundi ang lumaban at ipagtanggol ang mga sarili nating buhay. Kitang-kita sa katawan ni Mang Simon ang pag-aalala ng makaharap nito si Apong Dakay at ang dalawang aswang na nasa tabi nito. Hindi rin ito pinapansin ang ibang mga aswang dahil mas nararamdaman ni Domingo ang takot sa mga mata ng matanda habang nakatingin sa aswang na kasama ng pinuno nila. Hindi ako makakapayag na matalo nila ako sa pangalawang pagkakataon. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Pumikit ng mariinoon si Domingo sa kaumusal ng orasyon habang hawak ang palawit ng Trispico Roma. Sa isang iglap, lumabas ang gabay nitong si Balsik. Lumabas ang isang matikas at matangkad na lalaki. Isang nilalang na may malakas na kapangyarihang maglabas ng laba. Kaya nitong lusawin ang kahit na anong matitigas na bagay ng walang kahirap-hirap. Kaya nitong lusawin ang aswang o anumang uri ng nilalang na likha ng dilim na parang isang nasusunog na plastik. Makikita mo rin dito kung malakas ang kaharap na kalaban dahil magbabaga ang mga mata nito at lumalabas ang berding ningas sa kaitiman ng mga mata nito. Kinatatakutan na ito dahil kaya nitong maglabas ng laba na parang 10 bulkan ang katumbas at ang tangi lang na makakaligtas ay ang mga aswang na may mga pakpak. Pagkamulat ng mga mata ni Domingo ay nagwika ito ng, "Simulan na natin ang laban." Itutuloy. Bitin ba kayo? Makakaligtas pa kaya ang mga kalaban ni Domingo laban sa gabay nitong si Balsik? O sila ang mapapatay ng mga kampo ni Apong Dakay? Ano ang kaugnayan ng dalawang aswang na nagbigay ng takot sa mga mata ni Mang Simon? Alamin natin sa ikatlong sagupaan. Baka bukas upload na natin yung pangatlong sagupaan. Hanggang sa muli. Salamat.